Magandang gabi mga Kabatang Minor TV and welcome for another episode natin ng Mari Faith. Mag-reflect at makinig about faith. Kuya Pete, good evening. Na-miss kita. Ako dito nating hindi nakapagkwentuhan. Pero, ang maganda ron, kaya nagkwentuhan tayo, tulad nito, pinag-usapan natin ay tungkol sa ating pananampalataya. Kaya mga Kamarifate, huwag kayong aalis. Napakaganda ng topic natin. Very timely at talagang dapat ay alam natin ito. Good evening sa iyo, Sister Curly. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po mga Kamarifate. Ano po, isang makabuluhang gabi na naman po ang ating puno ng kaalamang gabi na naman po para sa ating mga Kamarifate, mga kapwa katikista. Pagchismisan po natin ang mga turo ng simbahan para sa ating paglabong espiritual. Oo nga. Tama yan, Sister Pearly. At actually nga meron tayong revelasyon na mangyayari ngayong gabi. Si Kuya Carlo, kung nasan man po ay habol kayo. Gabiyahe pa po ang ating kapatid. Sister, siguro, Tito Alan, bago tayo pumiti at bago natin simulan ang ating programa, sama-sama muna tayo mamalangin. Kaya ilagay po natin mga Kamarifate ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan para sa isang pagtitipon na naman na magaganap ngayong gabing ito. Ipadala mo sa amin ang liwanag at ang banal na Espiritu upang aming lubos na maunawaan, maintindihan ang mga bagay-bagay na aming usapan, pagdidiskusyonan, kwentuhan. At sana po makita namin ang importansya ng mga bagay na ito sa pang-araw-araw na buhay at maibahagi namin sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming mga estudyante, lalo tigit sa lahat ng aming makakasalamuha. Panginoon, itinataas din namin ang mga hiling at dasal ng mga bawat isang nakikinig, nanonood dito sa aming programa ngayong gabi. Mga katikista, mga taong simbahan, mga taong sa parokya, lalo tigit, Panginoon, ang mga pari na iyong tinawag. Bigyan niyo po sila ng lakas, tibay ng loob para patuloy na harapin ang hamon ng pananampalataya sa makabagong panahon. Nataas namin at inihiling ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Panginoon at magkakailanman. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Good evening again and papati ko ng happy birthday sa mga taong magdiriwang naman. Unahin ko na yung mother ko mag-birthday sa November 7. Happy birthday kay Mami Agnes. Yan. Yan at belated happy birthday rin sa kaklase natin kay Brother Mark Juan na recently celebrate ng birthday tsaka kay Press BQ. Yan. Yes. Happy birthday. At saka yung ating din, happy birthday, November 4. No? Happy birthday. At yung anak kong magbe-birthday sa isang linggo. Happy birthday. Oy, happy birthday po. Sister, baka may mga birthday celebrant na babatiin ka. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng kakilala ko. Hindi kasi, alam mo kuya, pagka, di ba, minsan kapag yung birthday, kapag natapat ng November 1, yung iba nahihiya na ang kanilang birthday ay November 1. So, hindi nila alam na, yun nga yung nakakatuwa kasi yung November 1, ito yung All Saints Day. Yung November 2 ang All Souls Day. Okay po. So, yun nga, nako. Yun nga yung pag-uusapan natin ngayon Bakit ba may All Saints Day? Bakit may All Souls Day? Saan pa nanggaling yung Halloween na yan? Kaya doon sa mga ngayon lang nakakita nitong palabas na ito, itong programa, ang Mari Faith po ay isa pong proyekto ng Batang Minor TV kasama ang Religious Catechism of Mary at ang Pascha. At ito pong programa na ito ay isang talakayan or isang usapan, kwentuhan na instead na magmarites ay magmarifaith na lang, makinig at mag-reflect about faith. Pag-usapan natin ang ating mga pananampalataya.
yung mga turo ng simbahan, ano yung mga nakapaloob dito. Kaya sa mga nanonood, i-like and i-share nyo na po itong programa na to. At ganoon din sa mga nanonood sa mga iba't ibang social media pages ng mga parokya sa Diocese of Malolos at sa iba pang mga diocese, ay i-share nyo na rin para mapalaganap natin, hindi yung puro kung ano-anong reel ang nakikita natin na sumasayaw ang nakikita sa Facebook. I-flood natin ang ating Facebook ng mga mabubuting mga diskusyon, mabubuting talakayan, hindi yung kung ano-anong revelasyon ang ating pinakikinggan. Di ba, brother? Ba, Kuya Pim? Nakamute ka, Kuya Pim. Yun, Ayan. yan, sabto. Yan. Totoo nga yung sinabi mo, Tito Alan, no? Dapat, yung mga dapat nating pinagbilang, dapat nga baguhin na natin. At saka nakakatuwa, sister, dito sa amin sa parokya, although hindi siya ginawa noong November 1, meron kaming parang sinabay doon sa aming piyesta ng Our Lady of the Holy Rosary. Nagkaroon kami ng Parade of Saints. Yung Yun. aming mga pro ng kabataan sa parokya ay nagbihis, no? Nag-costume, hindi nang nakakatakot, kundi ng mga santo, iba-ibang santo. At napakagandang maging practice, sister, kasi siguro, sabi ng Tito Alan, at maguhin na natin yung mga ating nakikita, yung mga nagkino-costume natin sa mga bata. Nakakatakot. Costume. Yung mga santo na pwede nating maging modelo at pwedeng maging modelo ng mga bata. Aba, sister, who knows? Yung mga anak natin na pagbibihisin nating santo, baka maging santo at santa rin dahil, alam niyo, yung kanilang ibinibihis ay inihahalin tulad din nila doon sa kanilang ikinokostum na santo, yung buhay nila. Correct. At nanonood sa atin si Ella Billones, watching from Pulong Buhangin. Magandang gabi po. At sabi niya, God bless, Batang Minor TV. So kung meron po kayong mga reflection or mga mga katanungan, feel free po na i-comment po ninyo dito sa comment box sa baba. I-comment nyo lang po at babasahin po natin at pagtulong-tulungan natin sagutin yung mga katanungan. Di ba, Sister Pearly? Opo. Para po hindi kapag sumasapit ang November, yung katulad nga ni Kuya, ibinabali natin lagi yung ating consciousness dito sa mga gabi ng lagim. Ano po, itong mga costume na to tungkol sa mga bad spirits. So, masyado na-highlight po ito. Nakakalimutan natin yung isang side po na talaga namang mahalaga, lalo sa mga kabataan po natin ngayon na imulat natin sila sa buhay ng mga santo. Kasi alam niyo, minsan nagbigay ako ng seminar sa Bibinyagan, adult, high school tinanong ko, anak, kilala mo ba si Moises? Sabi niya, sino po yun? Diba? Pero nung binanggit ko yung mga anime, tumawa, kilala niyan lahat. So, mainam po na binibigyan po natin ng pansin itong mga bagay na tutulong po sa atin para tayo maging mabuting tao. Ano po? Pero, Kuya, hindi rin po natin pwedeng i-deny na nag-e-exist ang demonyo. Ano po? Sabi nga ko minsan, napagkwentuhan po ba't kaya ang mga tao ngayon parang hindi totoo ang demonyo, hindi totoong may impyerno. Ano po, para kung mabuhay at mag-isip ang tao, parang wala talagang ito. Sabi nga, dahil ba kung minsan iniiwasan natin sa katisismo natin, sa pagkakatikais natin, salitang demonyo, tungkol sa demonyo, kaya hindi na nawawala na sa kanilang consciousness na they really exist na dapat nating paglabanan. Una, dapat nating makilala para alam natin kung sino yung devil. Ano po? Ay, Amen. nako, sister, napagit mo yan, sister, Tito Alan, no? Naalala ko tuloy yung isang, hindi ko na maalala kung sino yung nagturo, pero yung sinabi ng pare, nung ako ay nasa seminary pa, kasi sister, nung ako nag-aspire na maging pare, ang gusto ko sana maging ministry, yung mag-exercise. Wow. So, yung magpapalaya ka ng mga napoposes, tsaka ganyan. Ang sabi niya sa akin, si Father June Espiritu, unang-unang apostolate ko sa Conturin, Valenzuela, Father June. So, langit mo Sabi ni Father June, kung gusto mo ng ganito, kasi
Noon, madalas siyang matawag eh. Number one is, dapat maniwala ka, i-exist din yung ating kalaban. Pag hindi ka na naniwala, ngalin lang ka na nila kagad. Totoo Eh, po yun. Kaya nga maganda yung topic natin ngayon eh, yung about Halloween. Alam nyo ba na yung word na Halloween, eh galing yan sa Christian nung araw. Ibig sabihin ng Hallow eh saints. Di ba? Parang All Saints Day, yun yung Halloween. Ang problema, pag sila ngayon, ang connotation ngayon ng Halloween, eh yung dito nakakalungkot sa Horror. US. Puro horror. Kaya yung mga bahay dito, minsan dinidesign na nila ng mga kakatakutan. May mga witch, may mga yung iba naman puro mga Comic-Con, parang Comic-Con ng bahay. Di ba? Parang may mga Pumpkin, yeah. Oo. tapos yung pumpkin. Actually nga may nakita ko sa Facebook sino ba yung paring nag-carve ang kinarve niya instead na mukha nung andun sa pumpkin mukha ni Jesus Christ yung kinarve niya. Nung inilawan mukha ni Jesus Christ yung kinarve niya sa pumpkin. So ang nangyari kasi nung nagbabasa ako Kuya Pip, Sister Pearly, yung Halloween parang nagkaroon na ng kasi noong araw daw parang sa Europe may trick or treat sila, kaya lang ang ginagawa is yung parang sa atin pangangaluluwa. Nangaluluwa. Oo, parang manghihingi ng something in return ipapipray yung mga kaluluwa. Yung mga Hindi yumao. ka nagbigay, Hindi nila kawawa ka. Di ba sa Pilipinas, pag nangaluluwa at hindi ka nagbigay, mawawala na lang yung mga manok nyo. Yan. Nabutan niyo ba yan? Ano po? Pero kuya, mainam din maunawaan din po natin na bakit po ba meron tayo November 1 na All Saints Day and All Souls Day. Kasi noong araw daw po, naalala ko, sabi mo, nag-research ka. Natatandaan ko yan, hindi ko alam kung kailan namin pinagkwentuhan niya na kaya pala may All Saints Day kasi nung araw, yung mga Kristiyano, kumbaga tradisyon po nila na pumupunta dun sa arena, di ba ba dun sa sacred place na yun ako saan maraming Kristiyano yung pinatay. So taon-taon po yun, tradisyon, kinukwento ng mga Kristiyano, ng adult sa mga bata, yung nangyari. Taon-taon yun, tradisyon nila, doon sila nagtitipon-tipon and then they are kumbaga telling the story, ano tong arena na to, dito yung seed ng maraming mga martyr, hanggang sa dumating po yung time na bakit kumbaga i-celebrate na lang lahat ano po yung mga santo na yan. And then yung All Souls Day po, yung noong daw yung monasteryo, meron talagang certain day na ipinagdadasal nila yung mga departed brothers and sisters nila ng kanilang community. Until such time na kumbaga ginawa ng simbahan na why don't we just, kumbaga, i-celebrate na talaga, alalahanin na lahat ng mga yumao. Ano po? So, mahalaga po itong bagay na ito na maunawaan natin, hindi puro katatakutan. Katulad ng mga palabas sa TV, puro yung mga kaluluwa, puro mga napoposes. Nakakatakot, pero maging maliwanag sa atin na ito'y isang bagay na hindi simple lang. Di ba? Yung exorcism na yan ang mga pinapakita natin. Ito isang seryosong bagay na dapat with utmost care na ipinapalabas natin hindi lang to gain viewers, hindi lang to gain kumbaga ng attention, kundi educate. Ano po? To educate them. Ano ba tong exorcism? Ano po? Kuya Alan, Kuya Pip, di ba gusto mo yan? So, bakibigyan nyo nga po kami ng overview. Ano po ba tong exorcism na to para maging maliwanag sa tao na hindi ito biro-birong bagay na pwedeng loko-lokohin. Yes. Sister, sabi ko nga kanina, no, the mere fact na tayo ay malinlang na hindi sila nag-exist, ay mapaniwala na hindi nag-exist yung mga devil, masamang espiritu, ay hindi, tayo ay nalinlang na. No? Meaning, there's already a possibility na tayo ay malapit na sa kanila. Kasi hindi ka na naniniwala. Pag hindi ka na naniniwala sa kanila, yun yung number one nila na
sa number one nilang tool. Yung huwag kang maniwala sa amin, hindi kami totoo. Kwentong bayan lang kami. Kaya lang sister tayo. Normal sa atin yung naniniwala sa kwentong bayan, sa mga alamat-alamat. At lalo na kung yung kwento ay yung mga bagay na hindi um, yun nakakatakot. Hindi ko rin maintindihan bakit pagkausapan ay nakakatakot na. Naalala ko nga noon, noong 90s. Pagka ordinaryong panahon, hindi ako nanonood ng Magandang Gabi Bayan. Pero pagka November na, nanonood ako dahil yung ang lakas makahatak nung nakakatakot na kwento. Kahit matatakotin ka, nanonood ka pa rin. Ngayon, sister, ito ang isang sa nung nag-aaral-aral pa ako, nagbabasa-basa ako ng ano. Sabi ni Father June, aside doon sa fact number one na pagka naniwala ka hindi sila nag-exist, sister, kung hindi sila mag-exist, meaning magkakaroon ka subconsciously kung gagawa ko ng hindi maganda, wala naman palang mangyayari sa akin. Kasi wala naman akong pupuntang magpaparusang demonyo sa akin, di ba? Walang repercussion yung gagawin kong hindi maganda. Ito ngayon, sister, dito na ngayon pumapasok yung concept na ang panunokso nila para gawin natin yung gusto nilang gawin. Yung masarap, yung mga na bagay. Gaya ng sister. Number one example sa akin, Father. Alam mo ba, Pip, yung 7 deadly sins? Sabi ko, opo. O, diba, pagkakain ka ng kain, masarap, diba? Malaki ka. Katulad ko ngayon, malaki na, no? Kain ka ng kain, masarap, diba? Lahat ng gusto mo kainin. Pero meron kasalanan. Yan. Gluttony. Okay? And the gluttony would lead to what? Magiging madamot na. Yan ang sister. Doon na pumapasok ngayon yung nade-develop na sa iyo yung habit na hindi gumawa ng maganda. Up to the point na, yun na nga, yung napapanood na natin, they are over-empowering us na sister sa paggawa ng hindi maganda. At nagkakaroon ng mga manifestations. Ano yung manifestations na yun? Yung mga napapanood natin sa na ini-exorcist. Yung mga umiikot yung ulo, sinasaniban ka na ng hindi maganda. Dahil doon sa paniniwala mo, in-entertain mo sila. Ayan, pumasok na ngayon sila. Kaya nga sister, importante yung faith natin patibay. Para yung mga ganung klaseng temptation, ganung klaseng mga pagkakataon ay ating maiwasan. Yun yung overview, sister. Ganun doon nagsisimula sa paggawa ng hindi maganda. Opo, kaya nga kailangan maunawaan natin sa simpleng pamamaraan ano itong exorcism na to na hindi natin pwedeng biru-biruin kasi totoo to. Pero ang tanong dyan, kailan totoo, kailan hindi? Kasi di ba, pag sinabi natong exercise mo yan, ito'y prayer ng simbahan di ba, with authority para palayasin yung demonyo. Naalala ko, hindi ko matandaan kung ano yung movie. Pero sabi nung pamangking ko, Ninang, bili mo nga ako ng book na may mga prayer para palayasin yung demonyo. Turo mo nga sa akin, Ninang, yung prayer na Latin. Ay, anak, hindi yan basta-basta pwedeng ganyan. Kasi para pag may demonyo, dadasalin ko yan. So, ini-explain ko yan. So, bilang isang pangkaraniwang kabataan, hindi ganun yun na pag-aaralan mo lang. Kasi, di ba, hindi lahat mayroong authority at kakayahang gawain yan. Even yung mga pare, hindi lahat ng pare pwede. Di ba sabi mo nga, may ilan lang sa Pilipinas na pwedeng gawain yan. 4 lang. So ibig sabihin sila lang talaga yung may authority. And swerte natin, sister, at recently, before this year ends, magbukas na yung Exorcism Center of the Philippines. No? Doon marami din tayong matututunan. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwentuhan, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ng Exorcism Center of the Philippines. Located siya sa Makati. Sister, nabanggit mo yung tungkol doon sa naalala ko, ang isang mabisang panlaban sa mga ganyan, sabi ng nakausap kong pari dati, dahil kaya tayo nagkakaroon ng mga sinasapian dahil nagkakaroon ng
mahinang pananampalataya is yung sister, profession of faith. Number one prayer bukod doon sa Our Father is yung Apostles' Creed, which is the profession of our faith. Kasi tatlo yan, di ba? I believe in Trinitarian. Father, Son, the Holy Spirit. Yan yung isa sa pinakamabisang pamamaraan na panlaban. Alam mo, sister, nabanggit ko yan. Meron akong gustong i-share na experience recently. Hindi naman malapit na yung Halloween, pero very recent, siguro mga few months ago, Tito Alan. Nanaginip ako ng hindi maganda. At doon sa panaginip ko na hindi maganda, sister, nakakatakot na panaginip. No? Naniniwala ako na I was tested, sister, kasi doon sa prayer, nung parang binabangungot ka, doon sinubukan kong magdasal, sister, nung Apostles' Creed. Hindi ko ma-recite. Kabisado ko yun. Hindi ko ma-recite. Alam mo, sister, buti na lang, nagising ako. Nung nagising ako, bukas ako sa cellphone, na-research ko agad doon sa Google, Apostles' Creed. Tapos binasa ko. Hanggang sa siguro mga 2 times, 3 times, inulit-ulit ko lang. Nung nagkaroon ako ng peace of mind, after kong usalin yung dasal, nakatulog na ako ulit. Hindi ako nangamba na mananaginip ulit or what. Kaya kasi nga, sister, sabi ko kanina, yung ating pananampalataya, when you profess your faith, si Jesus lang talaga, no? Talagang mayroon ka ng matibay na sanggalang. Wala nang iba. Yun lang. So yun kuya, kasi minsan ako din, yung bangungot na ganyan, hindi ko rin kayang i-recite, pero alam niyo lang, ang sinasabi ko lang paulit-ulit, I believe in God, I believe in God, I believe in Jesus. Yun lang. So hindi pa ako madre noon, kaya yun lang, I believe in God, I believe in Jesus. Meron palang Holy Spirit. Ay, meron, sister. O kaya kayo, mga nanonood sa atin, i-invite namin kayo. If you have experience na ganyan, i-post nyo dyan sa baba sa comment section o babasahin natin yan. Amen. Nako, Kuya Pip, sinabi mo, di ba, Apostles' Creed o kaya Nicene Creed, yung medyo mahaba, di ba? But, pero kung titingnan natin, maganda rin na usalin na lang. Halimbawa, may ganyan talaga, natatakot tayo, mag-rosaryo. Yun ang isa pang pwedeng gawin, mag-rosaryo. Kasi doon, tutulungan tayong mag-reflect about yung sa faith natin at tutulungan din tayo na kumbaga, yung pag-uusal natin ng Hail Mary, Our Father, paulit-ulit, makakatulong sa atin upang mag-concentrate tayo at alalahanin natin yung ginawa ni Jesus sa atin, yung mystery of salvation. 'Di ba? Yan yung kasi yung ng rosary din di ba? So magandang maging habit 'yon na usalin yung mag-rosaryo, 'di ba? At lalo na kung nadadaan tayo sa mga temptation or mga maganda talaga rosaryo ang inuusal. Di ba, Sister Pearly? Opo, tama po. At saka mga kamari faith, tandaan po natin, sabi po sa katuruan natin, may dalawang klase po yun sa exorcism. Yung isa simple o yung parang yung pangkaraniwang exorcism na ginagawa sa sakramento ng binyag. Di po ba? Meron doon an exercise kasi siyempre yung ginala yung devil, yung darkness, dahil itong bata na to ay kung isisila ngayon sa liwanag ni Jesucristo. Yung pangalawa, ito yung mas serious, yung tinatawag natin the major na exorcism. So, hindi natin dinideny, sabi nga natin kanina, kaya meron tayong exorcism kasi nag-e-exist talaga. So, kailangan natin na sabi nga natin ay patibayin natin pananampalataya upang hindi tayo madaig ng evil spirit. Ano po? So, pero ang tanong kuya, kasi minsan, may lumapit po sa akin na nagpapahanap ng exorcist. Kasi daw yung kanyang anak ay nagising na lang, hindi na makalakad. Okay naman nung gabi, nung umaga, hindi na makalakad. Tapos, hindi nakakatulog, magdamag hanggang more than 24 hours, hindi makakatulog. So, tinanong ko yung mga background. Ayan, pinaus ko yung bata. Kasi nagpapahanap na ng exorcist Tinatanong na kung sino sa diocese may mga nagpayong ganyan. Sabi ko, sige po, kausapin ko muna, baka kasi may problema. Di ba? Kailangan nating ma-identify muna kung ito ba'y talagang kailangan ng AI exercise or
meron lang itong psychological o emotional problem. So, nung kinausap ko po itong bata na to ay tinanong ko ano yung experience sa before it happened. Sabi ko, meron ka bang ibang sakit? Wala naman daw. Basta ang sakit lang daw niya mababa ang kanyang potassium. Sabi ko, yun. Kaya ka hindi makalakad. Bagsak ang potassium mo. So, yun yung kailangan mong harapin. Meron niyang gamot, may injection diyan kung talagang extreme yung pagbaba. Bakit po hindi siya makatulog? Sabi ko, anak, anong oras mo hawak ang cellphone mo? So, sinabi niya, hindi nga po ako makatulog, kaya nagsiselfone na lang. Precisely. Kaya hindi ka makatulog kasi kuha yung attention mo, kumbaga, yung consciousness mo ng cellphone. So, dapat may disiplina na gantong oras, let's say 8:30, hindi na ako hahawak ng cellphone para makatulog na ako 9 or 10. Kasi ma-divert na yung isip natin. The best is magdasal. Sabi nga ni Kuya Alan, magdasal. So, Kuya, ano po ba yung mga pwede nating i-share sa ating mga kamaripate na kailan ba natin masasabi na ito ay real, na kailangan exercise, or ito ay isa lang, kumbaga, isang may problema lang psychological? Ano po ba, Kuya, ang pwede nating i-share sa kanila? Sister, yung ito mga kamarifate na pagit ito natin ni Monsignor Andy nung kami seminarista pa. I'm not sure if it's joke. Hindi ko na matandaan talaga. Pero sister, nagamit ko to dati nung ako'y seminarista pa ng college. Meron akong kaibigan. Kaklase ko ng elementary, tumawag sa amin. Nasa seminaryo ako. Sabi niya, Tip, punta ka sa amin. Bakit? Yung kasama namin sa bahay na-purposes na yata. So, ganun ba? Bakit ako? Bakit hindi si Father? Bakit hindi si Father ang tawagin? Magpunta na kami dun eh. Ang sabi, baka daw dahil dayo, namimiss lang yung natatakot kami dito sa bahay. Namimiss lang daw baka yung pamilya, nalulungkot, depressed, yung kasama na sa bahay. So sabi ko, ganun ba? Di ako naman sister, punta. Hindi siya nagmamatapang-tapangan po. No? Huwag kayong magtatapang-tapangan, mga kamarifate. No? Ipaalam sa pare. Kung may narinig kayo, may nag-imbita sa inyo, ipaalam mo muna sa pare para masabihin kayo. Although that time, when I was a seminarian, meron ng maliit na konting gusto ko talaga. Curious din ako. Pagpunta ko ng sister, maalala ko yung turo ni Father, ni Monsignor Andy. Sabi niya, tubig na malamig, as in cold water, lagay nyo sa botelya. Kuwari ay magwiwisik kayo ng holy water doon sa nasapian. At pagka daw yun ay sinabing napaso siya sa holy water na cold water lang, ay hindi totoo yun. Hindi daw yun totoo na nasasabihan. Kasi po that time, sister, nung ikinuwento ko na siya doon sa aking kay Monsignor Andy yung experience. Bumalik ako kay Mons Andy, kinuwento ko sa kanya. Sabi niya, meron tayong tinatawag na lahat ng tao nakaka-experience ng altered state of consciousness, either positive or negative. No? Sabi ko nga sa iyo, meron lang siyang hairline difference yung talagang napoposes at yung taong may mental illness or mental disorder. Kasi dali nga ng psychological na depression niya, tapos kung ano-ano, tapos sa ng katatakutan, nai-imbibe niya na yun. So, ang sabi ko, bakit, ano po yung altered state of consciousness? Yung altered state of consciousness mo, nag-create ka na ng realidad sa isip mo, hindi naka-align doon sa pagkatao mo. Kaya nga altered siya, iba. Yes. So, pagka po may ganun, number one natin gagawin, kung may nagsabi sa inyo, kapitista ka, may sabi, sister, puntahan mo naman sister Lani, puntahan mo naman yung gantong bahay at napuposes na ata. Tayo pong mga taong simbahan ang una nilang lalapitan eh. Number one po ninyong gawin, sabihin niyo kay Father, kung sino man po yung parish priest ni Father, meron daw pong napuposes. Lalo't swerte kayo kung mabait yung pari ninyo at sasabihin, huli ka, sige, tara, puntahan natin. Diba?
Merong mga ganun. Meron din mga instances na ang pupunta ay lay minister. Kasi po, yung pong pag-exercise, hindi lang po, sabi na ni sister kanina, hindi lang po siya exclusive sa pare. There are lay people, special lay people, na pwedeng mag-exercise. No? May Trained. mga ginagawa. Opo, meron din pong lay na binibigyan ng special powers para makapag-exercise. Although dito sa atin, number one talaga pare. Sabi ko nga kay Father Jojo na kay Father Sun. Father, paano yun? Pagka, halimbawa ako sinapian, tatawag sa inyo yung misis ko, si Tricia, anong gagawin? I-refer ko si Tricia doon sa isa doon sa 4 na pare dito sa Pilipinas para anuhin ka, i-exercise ka. No? Kaya, sister, dito, walang ibang dapat gawin kundi palakasin natin yung pananalangin. At number one, yung kay Tito Alan na sinabi kanina, Rosario, yung nasa gilid ninyo, sister, yung lagi nating liglit sa bulsa. Hindi pang October lang yan. Pang araw-araw yan. Hindi pang decor. Pang Opo. araw. Kaya nga Kaya ano po, eh, kaya nga yung medyo maselang issue yung exorcism kasi minsan kasi na yung hindi natin na differentiate kung ano ba talaga yung nasasapian pero kung ano lang ba talaga yung merong mental illness, di ba? So ang mahalaga talaga doon ay kumbaga ay maging kalmado tayo and then kumbaga parang wag tayo kagad mag-jump to conclusion kasi marami pong mga expert na pwedeng ano kaya nga sabi dun sa isang nabasa ko na kung may mga ganong instances yung ibang mga exorcist talagang nakikipag-ugnayan sa mga psychiatrists tsaka sa mga medical doctors kasi tinitingnan muna yung sitwasyon. So kung halimbawang medyo napapansin yung medyo nag-iiba yung behavior ng ano, wag kagad tayo mag-jump to the conclusion na ano na nasasapian yan or what, di ba? I-konsulta muna natin sa doktor. Yun yung maganda dun eh. I-ano natin sa doktor. Kasi may mga minsan talaga ano eh mental illness, minsan health reasons, medical conditions. Yun yung mga ano eh. At ano na ngayon, maganda ang science ngayon at marami ng kumbaga ay pwedeng maging tool para ma-figure out or ma-identify whether ito ba ay isang supernatural thing or ito ba ay isang medical condition lang. Diba? Eh, Tito Alan, sabi sister, meron nag-share isa, si Ate Ninfa. Niya, ako nga po, experience ko sa province namin. Kapag umuwi po kami sa bukid, kapag weekend, may nadadaanan po kami ng medyo liglig na lugar. Takot na takot po ako dumaan doon, lalo na po at hapon, wala naman po iba daan talaga. Tumatayo daw ang balahibo niya. Ginagawa daw niya, tama to, magdadasal po ako na Ama namin, paulit-ulit, hanggang makalagpas kami at awa ng Diyos nakakarating kami sa bukid ng maayos. Talagang dasal po ang mabisang sandata kapag natatakot. Ay, totoo, Sister Ninfa. Kasi po yung pag-exercise, wala naman pong ibang ginagawa yung pare doon kundi magdasal din. Yung may pong special binabasal prayer. niya, Prayer talaga yun eh. Correct. prayer din. Kaya Pero nga, prayer po yun na talagang pang-exercise, hindi basta prayer. Na ito po ay pinag-aaralan at kumbaga, dinadasal lamang ng mga pili at sinanay ng mga tao. Ano po, hindi basta-basta. At so sister, naniniwala ako biblical basis. Yung tinurong dasal ng ating Panginoon, it's more than enough full sandata. Yung Ama namin, it's more than enough. Dagdagan mo pa ng profession of faith, ang Apostles' Creed, at lalo tigit yung intercession ni Mama Mary. Ewan ko lang kung hindi makalusot. Nanginginig ang demonyo dyan. Nanginginig ang demonyo. Pangalan pa lang po. Ano po. Alam na nila yun. Nare-recognize nila yan at sinusunod nila yan. Di po ba? Sinusunod ng demonyo. Pag sinabi in Jesus name, lumayas ka, aalis yan. Sinusunod. Kaya kapag ka ang isang tao hindi sumunod sa sinasabi ng Diyos, naig mo pa, demonyo. Sabi nga, di ba?
At saka sister, biruin mo yung iyong pagdasal ng Apostles' Creed, it's your profession of faith. Naniniwala ka doon sa pinoprofess mo yung pagmamahal mo. At pangalawa, sister, tatawagin mo intercession ni Mama Mary. Eh, alam naman natin, ang isa sa famous image ni Mama Mary, apak-apak na yung demonyo. Apak-apak na yung ahas. No? Pangatlo, sister, yung prayer na mismong ang Panginoong Yesus ang nagturo sa atin. Ama namin. Oh, aba powerful na yun. More than enough to protect us on a daily basis, sister. So, mahalaga po na alam natin yan. Hindi po biro-biro. At sa isang banda naman po, kumbaga sa isang side naman po, makita din po natin na sa pagtahak natin sa buhay, ano po sa ating sa paglaban natin sa mga evil spirits, malaking tulong po yung pananalangin natin sa mga banal. Ano po? Siyempre, tulong po ito sa atin at ito po isang dapat bigyan natin ng diin kaysa dito sa mga evil spirits na ito na dapat pag-uusapan din, alam natin, kumbaga, kinikilala natin na may ganitong nag-exist. And at the same time, yung positive side naman na may mga santo na tutulong sa atin. Ano po? Na yun kinuwento po kanina ni Kuya na may parade of saints. Ano po? Kanina din nakakatuwa sa parokya ni Kuya Carlo. So yung Paska, ang kanilang yung dalawa naming kabataan na katikista, ang kinuha nila santo costume nila yung medyo modernong santo, yung latest po yung Salesian na pari na pharmacist na naging saint, tapos yung isa si Saint Diana, isang doktor. So mainam po na katulad nito, ma-inspire natin sila. Instead na mag-isip ng mga kababalagan na ganito, okay, tignan natin yung positive side na tayong mga Katoliko, kumbaga, meron tayong ugnayan. Ano po, may ugnayan tayo sa mga banal, may ugnayan tayo dito sa mga kapatid natin na yumao na nasa purgatorio. Ano po? Kasi 'di ba yung tinatawag nating communion of saints. We are, kumbaga, ito yung nagko-compose ng mystical body of Christ. So, mayroong nag-uugnay sa atin. Kasi hindi naman po mawawala yung ugnayan na yun kapag namatay ka. Hindi daw po nawawala yung ugnayan na yun kung nasa langit ka na, yung triumphant church. Kundi patuloy po na nag-exist yung ating ugnayan at ito po ay, kumbaga, magiging tool, sabi nga natin, magiging tool natin para mapalakas ang ating buhay espiritual para hindi tayo pinapasukan ng evil spirit. Ano po, hihingin natin ang tulong panalangin ng mga banal. At at the same time, ipapanalangin natin yung mga yumao nating mga mahal sa buhay at hindi natin kakilala na mga yumao para sila din ay makarating po doon sa langit. Ano po? So, mahalaga din po na bigyan natin ng diin kung magtuturo tayo sa mga bata. Yes, nag-exist po ang devil. Pero, meron din ganitong turo ang ating simbahan na pananampalataya natin at atin pong gagawing inspirasyon. Kaya nga, pag dinadasal po natin ang profession of faith, di ba, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints. So, yung church is the communion. Di po ba? Communion of saints. Kung saan tayo po ay, kumbaga, ano ba yung nag-unite sa atin? Yung goodness, ano po? Yung una, siyempre, yung si Kristo. Ano po? Nag-iisa siya ang head eh. Sa Eucharistia, pinag-iisa tayo ng tinatanggap natin ang ating pananampalataya, yung ating yung ating isang pananampalataya, yung ating puso't isipan, pinag-iisa ng ating pananampalataya. At mahalaga po na maunawaan natin bakit ba tayo nagdiriwang nito? Bakit natin inaalala ang mga namatay nating mga kapatid, namatay nating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay? Bakit natin ipinagdarasal? Siguro po, Kuya, maging maliwanag sa mga katikista. Bakit natin kailangang
humingi ng dasal at ipagdasal. Yes, tama yung Sister Pearly. Ano, actually, yun nga isang malaking debate ang marami kasing kung may question na yung mga neighboring religious, yung mga neighboring brothers natin na di ba sabi nga doon sa Asian Conference hindi ang tawag yung ibang sekta, hindi ibang sekta, yung ating kapitbahay na relihiyon, di ba, yung ating neighbor, kine-question ang ating kumbaga ay yung pananalangin natin sa mga santo. Bakit di ka kayo nagdadasal sa mga santo dapat kay Lord lang kayo nagdadasal. Yun nga yung gusto nating ipaliwanag, kaya may ma-repeat na ganito kasi actually po yung mga santo po kaya po siya may kinakanon na isang santo is to kumbaga parang maging ehemplo sa atin na may mga tao na namuhay na yung iba kagaya ni San Agustin na talagang nagkasala nung araw at nag-convert. Yung mga ganong mga instances or mga significant events na ginawa noon kaya nga sila naging santo. Sabi nga kumbaga parang meron siyang naging example siya, naging extraordinary teacher siya, naging wonder worker siya, naging intercessor. Kumbaga marami siyang mga nagawa nung siya nabubuhay na naging ehemplo at nagpalago pa ng pananampalataya ng ibang tao. Kumbaga inakay nitong mga santo na to yung ibang mga Kristiyano patungo kay Jesus dumami. Di ba? Kagaya nung sabi na kay Saint Father Pio, di ba? Maraming nag-convert yung si Juan Diego sa Guadalupe, di ba? Na-convert yung mga Meksikano, yung mga Mayan, nag-convert to Christianity, di ba? Yung mga ganon. At yun po ay kaya yung iba kasi nakikita nagdadasal sa santo parang yung santo na yung nagiging. Hindi po ganon. Tayo po ay humihingi ng tulong sa santo na ipanalangin tayo. Ibulong kay Lord kasi alam natin nasa langit sila na kumbaga ano ba tawag dito, Kuya Pi, parang padrino, namamadrino tayo, di ba? Kumbaga parang sabi ko, uy, Pip, sabihin mo naman kay Father Jojo na parang ganon. Ganon yun. Kumukuha tayo ng padrino. Minsan kasi, sister, sobra kasi minsan. Minsan kasi, dahil sa sobrang panata o sa sobrang natin, minsan nakakalimutan na natin, nakatuon na lang tayo doon sa santo, pero kumbaga, doon na lang tayo sa santo nakatuon, di ba? Hindi natin na dapat din ay ang nakatuon tayo kay God, kay Jesus, di ba? Parang ganon. Dapat yung sige po, kuya. Dapat yung mga santo, yung mga ay makatulong sa atin para lalo pang lumapit tayo sa pananampalataya sa Diyos. Lumapit tayo dun sa turo na turo ni Jesus sa gospel, di ba? Mas magaganon. Pagka minsan kasi nakatuon lang tayo doon lang, pero halimbawa, for example, kung pag may sakit, pupunta kay Saint Peregrine, wala namang masama doon. Pero yung dapat doon, yung pananampalataya ay lalong yumayabong sa tulong ng santo. Saint Peregrine, tulungan niyo po kaming ibulong sa Diyos na pagalingin ni Lord yung may sakit. Ganon. Hindi yung Saint Peregrine, pagalingin niyo po. Hindi po si Saint Peregrine ang nagpapagaling. Ang Panginoong Diyos po ang nagpapagaling. Sa tulong lang po ni San Peregrino ay naibubulong ni San Peregrino sa Diyos na biyayaan, ibaba yung grace sa tao na para gumaling, para magkaroon ng lakas. Kuya, di ba tayo dito we are, kumbaga, social being tayo, we are bound to relate with each other. So, kumbaga, habang tayo nabubuhay, humihingi tayo ng tulong, nagbibigay tayo ng tulong sa ating kapwa. Itong mga tulong na to ay tumutulong sa atin para tayo umunlad
sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, di po ba? So itong pakikipagkapwa natin, yung pakikipag-ugnayan natin, yung nag-uugnay sa ating kabutihan, pag-ibig, ano po, ay hindi na humihinto kapag tayo namatay. Hindi po nawawala, ano po, kapag sila ay nasa langit na. Kaya nga, kapag sila nasa langit na, hinihingi natin yung tulong nila, sabi mo nga, na ibulong sa kay Jesus. So, nandoon pa rin yung faith natin na ang kagalingan ay manggagaling kay Jesus. Kundi ito ay aking BFF lang na hinihingan ko na tulong para ako ay gumaling o ako ay umunlad o ako ay kumbaga maging mabuting tao, Amen. makamit ko yung pangarap ko, yung gusto ko, na siyempre according to God's will pa din. At kaya naman po natin ipinagdarasal yung mga kaluluwa sa purgatorio kasi they cannot pray for themselves. Once na tayo ay mamatay, hindi na natin maipagdadasal ang ating sarili. Ngayon, habang tayo nabubuhay, kaya pa natin ipagdasal. Pero tandaan natin, pagka namatay tayo, stop na. Hindi na tayo pwede magdasal para sa atin. So, kung nasa purgatorio, ibig sabihin, nasa ospital pa lang. Kailangan para gumaling at makarating sa langit. Kailangan nating ipagdasal sila. Kaya nga po, meron tayong All Souls Day para ipagdasal talaga natin sila. Hindi lang pag All Souls Day natin sila ipagdasal, dapat everyday. Maging kumbaga devotion natin na ipagdasal natin sila kasi kailangan nila 'yon. Kapwa natin di po ba? Kapwa din natin 'yon. Merong nagbibigkis pa din sa atin kahit na nasa kabilang buhay sila. Kaya ipagdarasal natin na sila ay malinis para makapunta na sa langit. Dahil hindi na nila kaya ipagdasal. Sila po yung nandirito na hindi na ito mapupunta sa impyerno. Eventually talagang kapag nalinis na sila, napalis na ng gusto, sa langit ang punta nila. Kaya habang hindi pa po nalilinis sila, magdasal po tayo ng magdasal para sa kanila. Ang sabi nung iba ay, hindi ko alam kung saan ko narinig yun na, pag daw po tayo nagdasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio, at ito palang pinagdarasal natin nasa langit na, itong prayer po natin ay para sa atin na. Itong mga prayer natin ay para sa atin na. At ang pagdarasal po at pagdalaw sa mga patay sa pagka po November 2 ay meron daw indulhensya. So itong indulhensya naman na to ay kumbaga tumutulong sa atin na ikansela yung temporal punishment ng ating mga kasalanang pinagsisihan na Kasi yung iba, dadalaw ako dun sa simbahan na yung kami indulhensya. Namumpisal ka na ba? Makakamit lang po natin tong indulhensya, kung tayo ay nangumpisal kasi buburahin, kakansilahin yung temporal punishment natin sa mga kasalanang naikumpisal na. Okay po. So, may ugnayan. Kaya yung mga saints, BFF natin yan. Ako, favorite saint ko si Saint Therese. Bata pa lang po ako, high school pa lang po ako, friend ko na si Saint Therese. Ang tawag ko sa kanya, best friend ko siya. Hindi pa po ako madre. So, lagi kong hinihingi yung tulong niya, Saint Therese, tulungan mo naman ako kay Jesus kasi hindi ko alam kung paano mag-madre. Saint Therese, tulungan mo naman ako sa ganito kasi mayroong ganitong bagay, hindi ko alam kung paano ko didesisyonan. Tulungan mo naman ako na, kumbaga, sabihin mo naman kay Jesus na ganito ang sabihin sa akin, ano ba talaga? Ganon, di ba, magkaibigan? So, kaibigan pa rin natin yun nasa purgatorio. Kaibigan pa rin natin ating mga anghel. Mga santo. At sila din naman, siyempre, friend din naman din tayo, kaya tatanggihan ba tayo ng mga kaibigan natin? Amen. Tama yung sister Actually nga, di ba minsan napapansin natin, especially yung sa mga born again, mahilig sila na, brother, sister, please pray for me. Pray for me. Pray for me. Ganon din po yung paghihingi ng tulong sa mga banal, sa mga santo, na we are asking them na parang, sabi nga ni sister, di ba, kaibigan natin na, pagdasal mo naman kami. Ganon lang din yun. Hindi po sinasamba ang mga santo. Hindi po yun. Bine-venerate po sila dahil, kumbaga, natin na nasa langit sila, malapit sila kay Jesus.
ipagdasal tayo, ibulong tayo kay Lord. Di po ba? Kuya Pip? Opo. Ay, nako, Tito Alan, ako naman, meron akong parang practical lang. Sabi nga nung nakaraan nating guest, si Father Dars. Huwag niyo akong i-quote ha, pero practical lang na sa akin na yung Communion of Saints. I was thinking, sabi ko, bago ka makakyat sa langit, sister, yun ay isang banal na lugar. Bago ka makakyat sa langit, papasok doon, kailangan maging banal ka muna. Diba? Kasi, banal na lugar, tapos hindi ka banal. Paano ka mapupunta ron? So, tayo, dito nabubuhay sa lupa, we are being called, invited to be holy. No? Yun yung aking pinaniniwalaan. And the communion of saints, ang trabaho din nila bukod sa sinabi ni Tito Alan na padrino. Saints, nandun na sila. Banal na sila. Holy na sila, nandun na. Role model po yung mga santo. Imagine, San Agustin, babaero, lasinggero, pero tinatawag nating santo at doktor ng simbahan. Kasi meron siyang pagbabagong puso, pagbabago ng kanyang lifestyle. Si Moses, si Abraham, mga makasalanang tao, pero sila nasa langit na. Sila ay mga banal na. This kind of people or this communion of saints, kaya po maraming santo, makaka-identify, kung nagbabasa po tayo ng mga buhay ng santo, ma-identify niya kung sino yung santo nakawig ng buhay niya. Nakawig ng buhay natin. Hindi niyo pala, ako din. Nakawig ng buhay natin. They are role models. Saint po sila, banal. Naging banal sila. Bago sila maging santo, tao din katulad natin. Kaya mga katulad ng sabi ko kanina, yung mga nagbibihis ng santo, binibihis natin sa anak natin, who knows? Baka itong mga anak natin na ito na matutunan yung buhay ng santo ay sumunod sa kanilang yapak, no? Sa kanilang ginawang conversion, katulad ni Saint Paul. Si Saint Paul na lang, sister, mamamatay tao, pumapersecute ng mga Kristiyano, ha? Pinapersecute niya mismo yung mga taong naniniwala kay Kristo. Pero, yan po yung isa pang role ng Communion of Saints. At pangatlo pong gusto kong idagdag doon sa sinabi nila, sister, ay yung teaching po ng simbahan about the Communion of Saints. Ito po ay ipinagbibigkis, no? Yung Communion of Saints po ay ipinagbibigkis ang mga ang tatlong mga grupo ng tao. No? Una, yung faithful sa lupa. Tayo po nun. No? Tayo yung mga nagsisimba, tayo yung mga katipista, tayo yung faithful of the Catholic Church. Ibinibigkis niya tayo. Pangalawa, souls in the purgatory. Yung mga banggit ni sister, yung mga taong mga mahal natin sa buhay na nasa purgatorio. At pangatlo, yung mga padrino natin. Sila yung bumubuo ng Communion of Saints. No? Tayo, kasama na tayo doon. Kasi may invitasyon na tayo maging banal. Kulang na lang sa atin, ma-purify. Ano ngayon yung magiging purpose ng mga pinagdadasal natin sa purgatory? Doon po pinupurify yung mga tao para maging banal, para makaakyat din doon. So lahat po tayo pwedeng maging saints. Hindi nga lang acknowledge as saints ng simbahan, pero naniniwala po ako na bago ako makaakyat doon, makapunta sa langit sa piling ng Panginoon, malinis na ako kung makakaakyat ako doon. Kasi banal lang po yung nakakaakyat doon. Kaya meron tayong mga guide, meron tayong mga gabay. Sabi nga ni Tito Ala kanya, meron tayong mga padrino. Kaya nga natin sila ginagawang padrino kasi idol natin sila eh. Gusto natin yung ginawa nila. Kaya natin sila pinapadrino sa mga dasal natin sa mga hiling natin sa Panginoon. Opo. Amen. Sabi nga po, ang langit po ay puno ng taong makasalanang nagbagong buhay. Nagbagong buhay. Ano po? So, maganda po yung sinabi ni rin po Kuya Alan, po Kuya Pip na, kumbaga, yung the militant church, the triumphant church, di ba? Tsaka itong mga nasa purgatorio po ay
kumbaga merong ugnayan halimbawa yung sinabi ko nga kanina, yung pagdarasal natin yung sa purgatorio para sa kanila at yung merito ng mga yung kumbaga sa bangko ng mga merits nitong mga santo, ito po yung kumbaga tumutulong para itong mga kaluluwa sa purgatorio din po ay mahango. May tanong po ang aking idol, si Margo, yung plenary indulgence daw po ba, yung makaka-move up sila from purgatory. So, ito po sinasabi natin, yung sa indulgence, may mga partial and full. So, ang Santo Papa po, nagsasabi niyan, nagbibigay ng, sige, may indulhensya, ang dumalaw dito. Ang mga obispo po, may indulhensya pag ginawa natin ito, pag pumasok tayo sa ganitong pintuan, may partial, may full. So, kumbaga sa dami, kalahati at saka buo. Pero pareho lang din po yan na kapag po pinagdasa, kumbaga tayo, habang nabubuhay pa, nag-gain tayo ng indulhensya, so yung ating temporal punishment na nandito pa lang sa lupa, ay kumbaga nabubura na. Okay. At kapag namatay na po tayo, at marami po tayong nakuhang merito sa mga indulhensya, so hanggang po doon sa purgatorio, po yun ma-erase. Ma-erase pa din po yun, maka-cancel. Ngayon, dahil nasa purgatorio na po tayo, hindi na natin kaya magdasal, tayo po yung magdadasal para sa kanila. Sa mga nasa purgatorio. Kaya habang nabubuhay po tayo, ay pagsumikapan po natin yon. So, sa pagdalaw lang ba sa mga holy land, holy places, makukuha itong indulhensya? Hindi po. Sa paggawa natin ng mabuti. Sa paggawa natin mabuti, ang Diyos ay puno ng awa, puno ng pagmamahal. Pag ang mga katikista po nagtuturo, sasabihin, ang hirap magturo. Ang mga bata parang hindi nakikinig. Naintindihan kaya yung sinabi ko. Ganito lang yun, kahit nahirapan tayo magturo, parang hindi sila nakaintindi. Pagtatapos ng klase, 2 bagay lang sana yung maiwan sa mga bata. May Diyos na mapagmahal, may Diyos na mapagpatawad. So, ang Diyos ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Kaya po, kumbaga, sabi nung teacher po namin noon, alam nyo, ang hirap mapunta sa impyerno. Ano po mahirap? Hindi madami ang nasa impyerno. Marami nasa purgatorio kasi hindi naman nila totally dinideny ang Diyos. Nagkakaroon ng kahinaan, nanghihina sa pananampalataya, pero hindi totally na tumatalikod. Nagkakasala, yes, pero hindi tumatalikod. So, ito po, kumbaga, kung habang nabubuhay po tayo gumagawa ng mabuti, ay nakikita ng Diyos. Hindi tayo masisave nang gumawa tayo ng mabuti, kundi nakikita ng Diyos at ibibigay niya sa atin yung para sa atin. Sa ating pagpapakabuti, sa ating paggawa ng mabuti, itong batang ito, kumbaga, sinusunod yung utos ko para makarating sa langit. So, gusto niya makarating sa langit. So, sa kanyang authority, sa kanyang power, sa kanyang kapangyarihan, kukunin niya tayo sa kanyang kaharian. Not sa ating merito, kundi sa kanyang pagmamahal, buhat sa kanyang pagmamahal at awa. Amen. Nako, Kuya Pip, bitin na naman. Ang ganda ng kwentuhan natin. Pero alam mo, Sister Pearly, Kuya Pip, ang aking takeaway dito sa pag pinag-uusapan natin, isang, kumbaga, ay parang hamon sa ating lahat na tuwing sasapit ang November, sasapit ang Halloween. Ang Halloween po ay All Saints ang ibig sabihin. Ibig sabihin, ang ating i-remember ay yung mga banal, mga santo, at yung mga kapatid nating yumao na kailangan nating ipagdasal. Hindi po yung witch, hindi po yung manananggal, hindi po yung kung ano-anong mga karakter na hindi magaganda na nakikita natin na kino-commercial. Yun po ang nakakalungkot. Nako-commercial po ang Halloween sa katatakutan, hindi yung kaya po siya merong remembrance at kumbaga pinaparemember sa ating mga santo kasi para gawin nating ehemplo. Hindi po para kumbaga so ibig sabihin kaya yung mga witch ehemplo ba yon para maging mabuti? Hindi, di ba? Hindi nakakatulong para maging
para lumalim yung ating pananampalataya. So wag na natin wag na po nating i-promote, wag na po nating gawin. Ang ano natin is suportahan natin yung mga parishes na nagpa-project na magbihis ng santo. Ganun, pagbihisan natin yung mga bata na santo para maging mulat ang mga kabataan. Ano ba yung mga santo? Ano ba yung mga banal na ito? Ano pa naging buhay nito? Diba? Nakakatuwa nga yung Friends of Blessed Carlo Acutis, talagang yung pagpo-promote kay Blessed Carlo Acutis, di ba? Diyan na nagsimula diyan sa Diocese of Malolos kila Brother Francis, talagang ngayon nakikita ko puro yung mga nasa Facebook, mga yung gumagaya kay Carlo Acutis na ano, di ba? So, magkakaroon ng kamulatan na sino ba si Blessed Carlo Acutis? So, yung iba, di ba? Instead of magko-costume ng Spider-Man, Iron Man, ng kung ano-ano, ng pugutang ulo, di ba? Parang, anong matututunan natin doon, di ba? Parang tuwan-tuwa pa tayo pagka yung bata ay naka-costume na pugutang ulo. Nakikita natin naglalakad. Ay, galing naman, ang husay naman. May natutunan ba tayo? Lumalim ba yung pananampalataya natin doon? Di ba? Yun yung, kumbaga, ibalik po natin yung dating connotation ng Halloween. Ang Halloween po ay para sa mga banal. All Saints. Yun po ang original. Kaya i-search nyo po sa internet, yun po ang pinanggalingan ng word ng Halloween. Hindi po ang Halloween ay kakatakutan. Ang Halloween po ay sa mga banal. Na i-remember natin yung mga banal at mamuhay tayo, maging inspirasyon natin para mamuhay tayong kagaya nila. Di ba, Kuya Pip? Kuya, habol lang po, sagutin po natin yung tanong ni Ate Liz. Asan? Ask lang po. Paano po introduce sa mga bata ang demonyo ay totoo na hindi sila matatakot? Alam naman natin na ang imahinasyon ng mga bata ay napakalakas. Kasi po, pwede po pag demonyo, di ba sila yung tumalikod sa Diyos? Di ba ba? So, sila yung ayaw sa Diyos, tumalikod sa Diyos. So, kasi kapag sinabi natin ng demonyo, may sungay, may yung itsura nakakatakot, lalabas nga sa imahinasyon nila yan. Baka magkasakit pa yan. Pero pwede natin sabihin sa kanila yung demonyo na encounter natin ngayon ay hindi yung may sungay, yung may buntot na nagliliyabang mata, kundi sabi mo nga kanina, in disguise. Kasi kapag ang demonyo lumabas ng ganito itsura, hindi ka lalapit Kaya disguise nila yung sabi mo nga kanina, pagkain. Ayan, di ba? Yan, sobrang pagkain. O kaya naman ay itong cellphone, di ba? O kaya ay drugs. Yung una, simple lang itong drugs na to. Pare, take ka lang nito kasi ano lang to para lang mawala yung problema mo. Parang simple lang. Mag-a-appear sila na parang maganda. Ano po. In the end, pero kung itong mga bagay po na to ay alam natin na magli-lead sa masama, yun yung ito yung epekto. Makikita na natin yung presensya ng devil kapag ang epekto na lumalayo sa Diyos. Kapag ang epekto na po nito ay sumusuway na sa kalooban, kagustuhan, mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin, nandoon na yung devil. So, yung devil, iiwasan natin, nag-exist kasi kung hindi sila maniniwala, hindi nila titignang masama yung katamaran, yung sobrang pagkain, pang-aabuso sa kapwa, yung mga panunod ng mga X-rated o mga hindi magagandang palabas na laging available sa cellphone. Sabi niyo nga kanina, yung reel na kung ano-anong kembot at kung ano-anong pinagpapakita sa kanila. Hindi natin to kumbaga, ito mga bagay na to, pang tawag dito, pang front lang. Hindi natin marirecognize kaagad unless makita natin ang bunga. Diba? Unless makita natin ang bunga. Gusto kong dagdagan. Kaya lang, katabi ko si Mayor. At alam ko, babalik sa akin. Sabi ko kanina, yung start ng exorcism, yung pagkakaroon ng sapi, nagsisimula sa maliit na bagay. I'll show you an example, mga kamarifate.
Vape po. Ito nakita niyo yung vape ko. Ang teaching po na isa sa aking na ang ating pong target sa buhay ay maging banal. At kung tayo ay magiging banal, kailangan pure. Ngayon, issue to Issue which is masama. Anything po pwede nyo sabihin sa mga bata. Kahit na lahat ng bagay na makakasama sa kalusugan mo or sa pagkatao mo ay hindi maganda. Sabihin sa'yo, masarap po kumain Masarap kumain. Pero yung sobra, masarap, masarap po mag-soft drinks Masarap. Soft drinks ka araw-araw. Pero yung sobra, it's not, merong nagsabi sa akin pare dati, pilitin mong yung katawan mo ay mag-expand. Tapos ata nagsabi, templo ng Espiritu Santo. At kung gagawin mong templo ng Espiritu Santo yan, katulad halimbawa sa pagsisimba, sister, ito, tinuturo ng mga katikista to. Bago ka magsimba, bago ka mag-communion, mag-kumpisal ka muna. Sabi mo Tito Alan dati, yung baso may tubig, paano mo malalagyan ng tubig? O paano magkakaroon ng biyaya ng Panginoon yung baso? Kung puno. At yung puno puro kasalanan. Dapat tanggalin muna. Hindi ko po masabing tatanggalin ko yung pagbibili. Pero isa po yun, no, Sister Nis, na pamamaraan na sabihin sa bata. Anything na hindi magiging banal na templo ng spirito ng iyong katawan, it could be the devil. And disguise po siya ng masarap, sister. Masarap po ito. Naka-disguise siya na masarap. Masarap din kumain. Masarap mag-soft drinks. Pero in the end, meron pong repercussion. At it could lead to sin. Pag sobra na, kasalanan na yun. Kapag yung mga scary things na yan about the devil, yan yung realidad nila. Scary talaga sila sa buhay natin, sa spiritual life. Pero yung presensya nila sa buhay natin personal ay may panloloko, may panliling lang. Kaya pumapasok tayo. Kaya kailangan watchful and prayer. Sabi ko ngayon sa exorcism natin, ang panlaban natin, prayer, para hindi tayo matalo. Dito rin sa atin, di po ba? Dito sa ating pinag-usapan, ang panlaban natin sa devil na to is prayer. Para hindi natin sila, kumbaga hindi tayo malamon ng hindi natin alam. Ako, last na lang sister, take away ko sa atin. Sabi niyo yung prayer. Sa totoo lang po yung prayer, hindi lang po sa communication. Para sa akin, naniniwala ko hindi lang sa communication sa Panginoon. Subukan niyo pong magdasal kung kayo ay nag-worry. And I'm sure you will experience the calmness and peacefulness. Maano po yung inyong galit na galit ka, magdasal ka. O kaya worried na worried ka, magdasal ka. Makakaramdam kayo ng calmness. At doon po sa kaibuturan ng puso ninyo kung saan makakalma kayo sa problema o sa galit, sa sama ng loob, doon po marirealize na usap pala ng Panginoon. Kaya sana po, sabi dito Alan, mag-usal ng rosary. Huwag lang po natin gawing October, sa kasabing sister, design. Kasi yung rosary, pwede naman po yung araw-araw. Okay po. So sa akin naman po, ang take away ko ay meron po tayong kasabihan na there is no saint without a past, there is no sinner without a future. So kung sa tingin, kumbaga sa estado natin ngayon, alam natin, kita natin, inaamin natin kung gaano tayo makasalanan. Pero kung magsisimula tayo na palagi nating ipagdarasal yung ating mga kahinaan, ang ating mga problema, ang ating mga worries, walang imposible sa Diyos. Kaya nga meron tayong mga images to remind us. Hindi ito sinasamba yung cross na sa altar ko dito sa tabi ko. Hindi ko sinasanto yung kahoy dito. Pero yung imahe dito nagpapaalala sa akin na may Diyos. Kausapin ko lang siya. Nagpapaalala sa akin, magdasal ka. Nagpapaalala sa akin, eto lang ako. So, walang imposible sa Diyos. Dasal. Ano po? Dasal araw-araw. Dasal palagi. Ito ang ating sandata. Amen. Amen. Nako, ang ganda-ganda, sarap ng mga kwentuhan natin. Ang dami natin natutunan. Maraming
kumbaga, kagaya ni sabi ni Ruth Romero, kakalungkot ngayon generation, sobrang mas tinatangkilik pa ang mga characters na mga nakakatakot kaysa sa mga santo, santa. Sa amin po sa parokya ng Our Lady of Fatima Heritage, Marilao, yearly meron po kaming Parade of Saints. Ayan. Sabi ni Sister Liz David, mean ang paggawa ng masama ay ang presensya ng devil. Importante na malaman talaga ng mga bata ang 7 capital sins. Yan. Tapos sabi po ni... Alan, dapat. Go ahead, Kuya Pip. Hindi ko alam. Basahin mo yan. Ito, sabi, lahat po tayo ay banal dahil ang lumikha sa atin ay banal, pero tayong mga buhay buhay pa sa daigdig ay di pa fully banal, still in process. Unlike yung mga nasa langit na, they have attained the fullness of kabanalan. Yun nga, nasa purgatory are still undergoing cleansing, kaya po tayo in communion. Related sa lahat at tulong-tulong sa pamamagitan ng mga panalangin, sacrifices, indulgence, good works, etc. Tama po ba to? Sabi ni Sister Nimpra. Ay, sino ba to? Sorry Dory Geronimo. Ayun, Dory Geronimo. Ayan. Sabi niya. Okay po yun. Tama po. Tama. Nako, Kuya Pip, Sister Pearly, gustuhin mananatin magkwentuhan hanggang alas 12 ng gabi. Medyo Antok kami. medyo lalo na siguro yung mga nanonood sa atin ngayon nakahiga pa sa kamang ganyan nabibitawan na yung cellphone baka matamaan pa sa mukha. Kaya nako, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po meron kayong natutunan ngayong gabi. At i-promote natin lalo na sa mga bata na ang Halloween po ay mga banal. At tuwing darating po ang November, instead po na papanoorin po natin sila ng mga kakatakutan, may mga movie naman po ng mga buhay ng santo, yun na lang po ang panoorin. Sa Netflix po, may yung Fatima pelikula, naka-on na sa Netflix. Napanood, ang ganda ng effects, galing. Saka sa YouTube, Kuya Alan, meron mga Saints for the Kids doon. Pwede na panoorin. Pwede. Ako, Sister Pearly. Malalim ang gabi, baka naman pwedeng maglambing, sister. Yeah. Yung mga may hawak ng cellphone, direct makapagbaba na ng cellphone at makapag-rest. Sister. Po. Manalangin na po tayo. Ano po? So, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, Diyos makapangyarihan. Maraming salamat po sa isang makabuluhang kwentuhan na tutulong sa amin upang maging mabuting tao. Gabayan niyo po kami sa aming kahinaan. Tulungan niyo po kami sa aming paglalakbay dito sa lupa upang makasama namin ang mga anghel at mga banal sa langit. Ito po ay imposible sa aming kakayanan, pero posible sa inyong pagmamahal at awa. Gabayan at tulungan niyo po kami. Sampo ng aming mga makakasalamuha at aming mga kamanggagawa sa iyong ubasan. Palakasin niyo po kami at tulungan palagi. Ang lahat ng ito ay samot-dalangin namin sa pangalan ng iyong banal na anak, ng iyong anak, mapagmahal at mapagpatawad, at ng iyong banal na espiritong palaging gumagabay at tumutulong sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara rin sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Po. Nako, commercial lang sa mga alumni po ng Immaculate Conception Seminary, Minor Department. Meron pong alumni homecoming sa November 30. Ayan, magkita-kita po yung makakapunta sa seminaryo. Ako po malayo. Wala pa po akong pamasahe. Hindi pa ako makauwi. Kuya Pip! Baka may magpadala sa'yo, Tito Alan. Makauwi ka. Kasi maraming hindi Sakay ka sa walis. Yung mga sister, maraming nag-iimbita kay Kuya Alan. Alan lang daw sila. Sana po pagdasal niyo po makapasya pa uwi. Ayun. Nako, maraming salamat. Yes, go ahead.
Perfect. Thank you very much po sa lahat na aming mga nakasama, sa mga nag-share. At sabi nga ni Ate Judith Mendoza, demonyo, tandaan niyo to ha. Demonyo or ang devil ay gumagawa ng paraan para tayo bumagsak. Patuloy lamang po tayo manalangin sa Panginoon. At kagaya po ng inyong mga napapanood dito sa Batang Pinar TV, we try to bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kaya magsama-sama po muli tayo sa susunod na episode ng Batang Pinar TV dito lang, tuwing araw ng Sabado, 8 p.m. Hanggang sa muli, happy weekend and good night everyone. Good night. God bless.